Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Meron akong babasahing comment pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, mga kasama kong nagtrabaho pa rin kahit may pensyon. Gusto ko isumbong sa SSS. Ano po ba ang hakbang para masumbong sa SSS? Ay, wag niyo na po isumbong mga ma'am and sir. Nasa retirement age na rin naman ang mga yan. Let them enjoy their pension while still working. Ganito ha mga ma'am and sir, makinig po kayo para maintindihan niyo po kung bakit sinususpend ni SSS ang pensyon or kung bakit kailangan isuspend ni SSS ang pensyon ng isang pensioner kapag nag-work ulit siya dahil nasa optional retirement pa lang siya. Yang nakikita niyo sa screen, ito yung optional retirement. Edad 60 to 64 years old. Ito naman ang compulsory retirement, edad 65 years old. Itong 65, itong compulsory retirement, regardless of your employment status, employed ka man or hindi, walang problema yan. Ito namang sa optional retirement. Kaya yan tinatawag na optional guys, dahil it's either magtatrabaho ka, magpapatuloy ka pa ng trabaho or titigil ka na para maging pensyonado ka ni SSS. Dahil itong sa optional retirement po, binabawasan pa po ito ng mandated contributions. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Hindi katulad kay compulsory na wala na itong mandated contributions. Ngayon ito na, bakit sinususpend ni SSS ang pensyon ng pensioner kapag nasa optional retirement pa lang siya, kapag siya ay nagtrabaho ulit? Dahil meron na ulit mga hulog ang kanyang SSS, may contributions ulit na nagaganap. Inakompute na nga ni SSS ang pensyon niya. So unfair po ito doon sa member, unfair ito kay pensioner dahil mabaliwala yung contributions niya yung mga bagong contributions niya sa SSS kung hindi isususpend ni SSS ang kanyang pensyon. Kaya po kailangan munang isuspend ni SSS ang kanyang pensyon pag nakita ni SSS na may mga contributions na naman siya na nangyayari sa kanyang SSS. At once na mag-retire na ulit yan si member, magre-reapply lang yan siya kay SSS. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Magkakaroon kasi dyan si SSS ng recomputation. Kukumputin ulit yan ni SSS guys, nakasama na po yung mga bagong contributions ni member. So itong pagsususpend po ni SSS ng pension, hindi po yun for the benefit of SSS, pero for the benefit of the member. Kasi sayang naman ang mga contributions niya guys eh. Kaya sinususpend yun ni SSS para yun kay member, hindi para kay SSS itself. Nagets nyo po? Kaya nga sa mga, kung taga-subaybay kayo talaga sa akin guys, kapag nandito tayo sa mga ganitong usapin, no, sinasabi ko po talaga, once na pensyonado ka na ni SSS, tapos nasa optional retirement ka pa lang, ang edad mo nasa 60 to 64 pa lang, tapos kailangan mo magtrabaho ulit, gusto mo ulit magtrabaho. Yung iba naman dito tinatawagan ng dati nilang company, pinapabalik, di ba? Meron ganon. So, ang advice ko talaga is you have to negotiate your employer. Kausapin mo, pakiusapan mo. Ma'am, pensyonado na ako ni SSS eh. Pwede bang wag nyo na akong bawasan ng mga mandated contributions para naman hindi masuspend yung pensyon ko? Okay lang po yun, walang problema yun guys. Dahil kaya lang naman yan sinususpend ni SSS kasi nga, may mga bago kang contributions. Optional pa nga lang, yung optional retirement ka pa lang. And speaking of optional retirement age guys, yung 60 to 64, huwag niyong sisihin dyan si SSS ha. Kasi nasa batas talaga yan ng Pilipinas. Yan talaga yung batas natin. Yan yung batas natin sa Pilipinas pagdating sa retirement age. I-check nyo po at basahin yung RA Republic Act 7641. Ayan, nakasaad naman dun guys, optional retirement lang yung 60 to 64. Tapos compulsory yung 65. So, kung sakali mang baguhin niya ng gobyerno natin, kung may batas dyan na mas mapapaaga sana ang retirement age guys, tsaka yan, magfa-follow si SSS. No? Kung ano yung batas natin currently sa Pilipinas, kailangan kasi talagang sundin yun. Diba, meron kasi iba dito sinisisi si SSS sa retirement age. Sumusunod lang naman yan sa batas ng Pilipinas. Okay? Kaya yun nga guys, i-negotiate nyo lang.
Dali lang naman yan, di ba? Pakiusapan nyo lang yung employer nyo na wag na kayong kaltasan para maging pensyonado na kayo ni SSS. Then pasok na rin naman kayo sa retirement age eh. Pag ayaw pumayag ng employer nyo guys, wala rin kayong magagawa. Pagkakaltasan pa rin kayo ng employer nyo, pili ka na lang. You have to work, i-continue mo yung trabaho mo or gusto mong maging pensyonado na lang ni SSS. Ito halimbawa sa dati kong trabaho, meron kaming posisyon na hiring na ang hirap-hirap i-fill in. No, ang hirap niyang, dahil yung posisyon talaga na yun guys, masyado siyang, basta ang hirap niyang hanapan ng candidate. And then nagkaroon kami ng candidate na pasok talaga siya doon sa qualifications. At maayos pa siya kahit siya ay senior citizen na, 62 years old. Nalaman namin, tumatanggap na rin siya ng pension with SSS. So hindi na namin siya kinakaltasan ng mandated contributions niya. So, nagtatrabaho siya sa amin habang tumatanggap na rin siya ng pension mula sa SSS. Deserve naman ng lahat ng senior citizen yun guys na naguhulog sa SSS during kanilang kabataan. Diba? Let them enjoy their pension. Kawawa naman. Kasi yung iba ditong seniors, diba, yung mga pensionado, magkano lang ang pension yan? Baka 3,000. Tapos, hindi pa kakayanin yung natatanggap nila with SSS so kailangan nilang magtrabaho. Maraming pensioners dito na kumakayod pa din sa trabaho kahit 'di ba ang mahirap na dahil kailangan. Okay po, so bago ko po end ang ating video for today mga ma'am and sir, paki-follow naman po itong Facebook page namin ng Amaras Aircon and sa mga nakaplan po dyan na bumili po ng aircon unit, we have brand new unit guys. Name your brand, we have it all. Affordable po ang price namin dahil direct dealer po kami at direct din kami sa warehouse. At currently, nag-offer po kami guys ng free delivery and free installation. Yes. Mag-message lang po kayo dyan. Banggitin niyo na lang yung pangalan ko para ma-priority ko po kayong i-assist. At sa mga nagpaplano naman dyan ng aircon cleaning, dyan. Nag-offer din po kami ng aircon cleaning. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.